Good day mga ka-agri. Napakagandang araw po. Kasi po after po isang buwan at 2 araw ay bumagsak na rin yung ulan dito kahapon. Kahit na hindi ganun ka masyadong malakas. Pero nakita po natin enough po talaga na makakadilig sa ating lakatan. Kaya ito po after 1 month and 2 days po, nadiligan na rin ng ulan yung ating lakatan. Kaya ipapakita ko sa inyo yung mga kanal kahapon dito na puro bitak-bitak. Yan po ay wala na tayong makikita masyadong mga bitak-bitak. Ito na lang po yung natira bitak. Oh, yan. At least po ay nakahigop na sila ngayon. Nakainom na sila ngayon ng enough na tubig. So talagang iba po yung vibrant, ang ambience, ang looks ng ating mga saging dito po pag nakainom na po sila ng enough na tubig kahapon ng hapon. So masaya lang po tayo, sana po ay mayroon pang karugtong na more na water para po dire-diretso na itong paglaki ng ating lakatan hanggang sa magbunga po. Kasi expected na po natin pwede na itong magbunga yung mga malalaki doon sa kabila. Syempre yung itong mga maliliit, mga April pa ito, March sana, next month sana kung dire-diretso yung ulan. Pero yung iba maliliit pa, mga April, May pa ito magbubunga dahil more than 7 months old pa lang po siya. So napakaganda po talaga ng itsura pag nakahigop ng tubig. Tubig lang po kasi talaga yung need nila sa mahabang panahon na walang ulan. Kaya ito po, masaya po tayo, nagagalak po tayo na at least nakahinom na sila ng maraming tubig na nadiligan na talaga. Pati yung mga napier grass natin bibiglaan na rin yan na tatangkad at lalaki sa susunod na mga araw, mga ka-agri. O yan po, yung dyan sa ilalim hindi natin nakuha yung mga damo-damo kasi hindi natin kinuha kahit nga dito. Kasi sabi ko para magiging cover crop pa sila. Pero dahil siguro sa ulan na hindi naman naubos lahat-lahat na bitak na takpan yung lupa sa ilalim. Pero alam ko enough na yung tubig. Pwede na namang mag-umpisang tawag doon, mag weeding na naman dito sa ilalim. Kasi makapal yan dito po, mga vines at saka mga damo-damo. Nag-umpisa na kasi tayo yan dito. Yan po, wala dito sa puno. Pero doon sa dulo, napakarami na po yan ng damo doon. Dahil sabi ko pag dire-diretso akong mag-weeding, mas mabilis pong madry yung lupa. Kaya nag-stop tayo. Pero sa ngayon, may mga bunga na yung damo. Nako, mas dadami na naman yung mga damo ito. Pinag-iisipan ko po siguro mag round wedding muna. Yan po, grabe na yung damo. Round wedding. At saka we'll see kung anong pwedeng mangyari sa susunod. Pero kung ito lang sana yung tutukan ko, 2 araw mauubos ko ito kung dito lang sana ako nakatutok. Kaso marami pa akong inaasikaso. May kambing, may mag-uuling pa, walang panggatong, iba-iba pa. Yan po, nakarapya tayo sa araw. At least ito yung second area na katabi lang dyan sa taas. Ganito na po yan sila kataas. Pero yung mga saluyot natin, maraming nang bunga yung mga saluyot. Kasi pinapabayaan na yan dito para magdadami yung saluyot. Ginugulay rin natin Ayan, ganyan na po sila kataas. Wow, iba talaga pag nakahigop ng tawag doon ng tubig yung ating lakatan. Iba talaga yung itsura. Mamaya pag tinamaan na ito ng sikat ng araw, talagang gaganda na ito itsura niya. Dito sa kabila, ito yung last area natin na tinamnan. Sabi ko may namatay na, hindi nakaabot. Pero dahil na ulan na nakahapon, ayan po, tutubo na ito sila. Ito po, tutubo na rin yan kahit na ganyan. Yung iba ay nakapalabas na ng bagong dahon, pero yung iba hindi pa talaga. Dahil nga nagdilig-dilig pa rin tayo dito para hindi lang talaga dry na dry. Ito yan po, palabas na yung bagong dahon niya. So yun, dito palabas na. Ito nga sabi ko
Parang hindi tutubo, pero tutubo pa yan. Yan mga ka-agri. So pasalamat tayo sa Panginoon. Kasi nga po nabigyan na rin tayo ng grace, na awa at saka ng blessing dahil po sa nagdaang ulan kahapon po. Sana po umayang hapon sabi baka may ulan pa kasi shoreline ay umaabot po dito. Sana naman madagdagan pa ng isa para maano talaga itong mga bitak sa lupa, masarado. Kasi mabilis din mag-dry pag grabe yung tama ng sikat ng araw. Pero sabi ko kahit ganito lang once a month na sa tamang interval ay makakapagdilig na talaga mga ka-agri. Ito yung isa Diyan na sa puno, imbis na sa dulo lumabas, diyan na sa puno, binabiyak yung puno dahil sa sobrang stress sa init. Ito po, ganda na ng labas ng bagong dahon niya. Yan po. So, pwede na tayong magtawag doon. Mag-deleafing nito. Mamaya or bukas or next week. Kasi kailangan na talaga mag-deleafing. Hindi po tayo nag-deleaf. Kasi sa sobrang sikat ng araw, sabi ko pag nag-deleaf ako ng puspusan mas mabilis rin siyang ma-stress. Ngayon pwede na mag-deleaf. Kukunin na naman yung mga old leaves yun po. Kasi it serves po kasi ng ng tangke ng tubig. Yung mga old leaves, basta hindi lang dry, may tubig pa. Yun po nagsusustain sa itsura ng saging natin maliban na lang kung palaging ulan, syempre fungus, manchitap at saka black and yellow sigatuka, tatama yun. Pero dahil once in a blue moon lang umulan, wala yung mga fungus ngayon, wala yan. So puspusan na naman tayo balik sa ano tawag doon, sa nature ng natural na pag-farming dito. Ang lalaki na po ng mga puno niya lalaki na yan malalaki na po yung puno hindi magtatagal talaga ito, magbubunga na. Kaya po nito malaki rin puno. Kaso lang na-delay lang dahil sa stress sa init at saka sa ulan. Dalawa po ng stress ulan at saka init Ito matangkad na po ito Ewan ko lang, baka sa susunod na mga linggo lalabas na yung bunga niya. Pag lumabas na yung plug leaf, malalaman na rin natin. Kasi pag plug leaf na yung lumabas dyan, susunod na talaga yung bunga. Gaya po nito, mataas na po ito. Medyo basa-basa pa, hindi pa tayo makapag-leaf. Kasi po hindi tayo nag-i-spray ng chemicals, mga ka-agri. So yun, maraming salamat po. Maligaya lang po tayo sa wakas. Nadiligan na rin yung ating lakatan dito na una at saka uli. So may chance po talaga na yung huling tinanim natin dyan sa kabila mabubuhay po talaga, tutubo. Kasi po ngayon February pa lang, pag natubo lang sila kahit na hindi masyadong mag-aapanyang ng ulan, yan po marami na namang tumutubo ng mga damo-damo. Kahit hindi may agapan ng ulan, basta makatubo lang po sila, tawag doon, makapag-ground ng mga roots na sa ilalim. Hindi lang siya mamamatay. Pagdating po ng mga April, May na umulan, okay na. Ito po, expected natin hanggang December, pwedeng ma-harvest yung bunga niya na sa December kasi buhay na siya ngayong February pa lang. Pag diretso na yung magandang ulan, within 7 months to 8 months po, magbubunga po kasi siya. Magbubunga pag diretso yung paglaki. So, syempre, after 2 months and a half, na yun, harvest time na yun. Diyan lang sa mga 10 to 11 months. Kaya sabi ko, hindi aabutin na magtatapos yung December dito, pwede nang ma-harvest. Pero of course, dito sa matatagkan natin, supposed to be po, ngayon may nagbubunga na talaga. Kung hindi po sila na-stress, kaso lang, yun na nga lang. Pero pasalamat tayo, hindi ganun ka grabe yung tamang stress sa kanila. So napakalaki na po ng chance na mabigyan tayo ng magandang bunga nito pag na-maintain po na at least makaulan man lang, kahit twice a month lang, ulan na enough na makapagdilig sa ating mga saging na lakatan dito. Kasi po rain fed po ito, yung kanal po natin dun hindi enough yung tubig. Pinag-iisipan po natin kung kaya ba mag drip irrigation dito. Siguro kung kakayanin. Nako, lumabas na nga talaga. Ito po,
Flag leaf na talaga lumabas. Pagbubunga na po talaga ito. Sabi eh. Ha. Yan po. Next po ay bunga ng lalabas. Yan po. Yan po. Puso na yung lalabas sa susunod. Ay nag-uusap lang tayo eh. Dito may lumabas ng magbubunga talaga eh. Kasi papasok na ng 8 months. Oh, nako, kung enough lang sana yung tubig dati, oh. So ito, mga ka-agri, may isang linggo pa mula ngayon, lalabas na talaga yung puso niya. Binabantayan ko ito kasi noon, sabi ko baka hindi pa yan flag leaf. Pero talagang flag leaf na po yan, oh. Yan po kasi, oh, flag leaf yan, oh. Kumikli na siya kasi, eh. Kaya bunga na talaga sumunod. So yan. Good news po, may lumabas na pong puso dito kasi magi 8 months na itong ating lakatan. So hanggang ngayon na lang po muna yung video natin. Maligaya lang po tayo na naulanan po tayo kahapon, kaya ito po ay timely sa kanyang pagbubunga. Kahit na hindi masyadong malaking bunga, at least kung okay siya ay makapagbigay na tayo ng harvest nito after 3 months from now. Well, of course, March, April, May po, harvest na po ito. So, ayun, dito po tayo. Maraming salamat po. Sana po ay nag-enjoy na rin kayo. Maligaya lang po ako kasi po may nakita na po tayong ano dito. Tawag doon, sign na magbubunga talaga ng ating saging. Maraming salamat. God bless us all.